Bakit nga ba ako napasama ng biglaan sa Taiwan? Hello guys and hello everyone! Ito na ang part 2 ng kwento ko sa pag-iwan ko kay Papa. At tara, samahan niyo po kami mamasyal sa Taiwan! Yuhuu! Oh yes! Paalam na! So, garniga ho ang kwento kung bakit ako'y napasama ng biglaan papuntang Taiwan. Nung araw na yun guys, nagsabi si Chadi na sasama daw siya kay Vel. Tapos, nung oras na yun guys, ewan ko meron po akong nararamdamang lungkot. Yung tipong aping-api ako. Hindi ko po alam eh. Kasi bilang content creator at bilang vlogger na din, hindi naman lahat ng mga pinagdadaanan mo ay kailangan mong ikwento. Minsan kasi meron po akong pinagdadaanan na nandito lang po yun sa puso ko. Meron kasi din akong pinagdadaanan na, alam niyo yun, yung hindi ko nagugustuhan yung timpla ng bibig, hindi ka naman nananagot, yung tumatahimik ka na lang. Kaya sabi ko, nung time na yun ay wala ang aking apo, so wala nagpapasaya ng puso ko. Kaya sabi ko kay Vel, pakibook na rin ako. Ay, Diyos ko po. At guys, hindi ko na rin sinama si Papa. Ano yun? Para mapag-isa. Yung walang kakalabit, walang istorbo. Hala, siya ka. At guys, for the girls only muna. So garne, para masikreto yung pag-impake. Ang ginawa ko guys, si Chadi po ang pinag-impake ko. Siya yung nag-asikaso ng lahat. Pero ang pinakamasaklap guys, si Chadi pa yung naunang umorder online. Tapos siya pa yung nawalan. Hindi ko umabot sa flight namin. Yung mga nakapanood ng post ko, makikita nyo. Suot ko yung damit, pinaghati namin ni Chadi. But buti na laang, magka-size ho kami ni Chadi talaga. Oh yes, sexy ko ah. Timing naman na dumating yung damit ni Chadi. Nga lang, nasa kalagitnaan na po kami ng airport. Hindi na po kakayanin ni rider dahil kasi ho, gahol na sa oras. Baka ho, sayang lang yung bibigay naming bayad sa rider pero magpa-flight na kami, diga. So meron po tayong moral of the story. May mga bagay talagang hindi para sa iyo. Pero may kapalit na mas maganda. Dahil imbes na malungkot, naka-Taiwan pa rin kami. Oh yes! Alam nyo guys, pagdating namin ho dun sa Taiwan, kumain muna kami sa 7-Eleven at hindi ko po akalain guys na merong kikilala sa amin, na meron po kaming followers. After po namin kumain sa 7-Eleven, ayan, pumunta po kami sa isang lugar na si Bel po yung nakakaalam. Siya yung aming tour guide. Guys, ang tahimik. Oh, wala katao-tao. Kami na lang ang tao dito, oh. Oh, long! 10 years ago 10 na! years ago, you go Siargao. Yeah, and then yeah. you... Yeah. Yes! Iba na Ganito pa nagagawa ng mga... Una nga itinerary namin, ligaw kami. Kami ano, Mabait. hindi yan tawag sa kanya. Tourist guide. Tourist guide. Naging tourist guide. Naging Siya daw ay galing sa Pilipinas, sa Siargao at saka sa... Sa Bohol. Sa Bohol. Ngayon Yes. sa Siargao, meron daw siyang guide. Let's go. Mami, let's go. Mami. Hey. Dito na tayong tatlo. Thank you so much. Thank you, bye-bye. Wala tayong naiwan na ba? Okay. Eje! Eje! Okay, see you. Thank you. Nakarating din ho sa wakas. Finally. Welcome. First time? Yeah. Wish you ladies enjoyed it. Welcome to Taiwan. Thank you. Welcome. My pleasure. And guys, nakakatuwa talaga dito sa Taiwan. Makikita mo at mapapansin mo, malinis yung paligid, tahimik, at wala kang makikitang gulo. At matatawa ka talaga. Wala ka talagang pulis na matatanungan every night kayo ay maliligaw. So anyway, by the way guys, ito na ang pinaka-exciting part. Guys, ikikwento ko sa inyo yung pag-uwi pala ni Papa dito sa bahay namin. So ito guys, panoorin ninyo kung ano yung mga kaganapan habang wala ako sa tabi niya. Ganun siya mag-chat pagdalit. Sabi niya, hindi ko sabi niya. Baka daw prank lang. Baka daw prank sabi. Papa. Oo, layo yung mga kita. Asan? Ayok! Bukan, makas pa rin. Palabas sa akin ka ng bulto. Nag-chat si Coach. Inaaya daw siya ng Papa uminom. Problemado sa inyo. Lapot kayo. Problemado sa Papa.
Talagang si Papa, kami ho inasa Taiwan na. Abigay, hindi ka ho kung tigilan ng kakachat. Buti na lang ang kanyo, wala ho akong messenger. Iniwan ko talaga ho sa aking editor yung dalawa kong cellphone kung saan andun po yung i-edit niya at yung Facebook na meron po yung cellphone ko. So, ang dala ko lang po talaga ay pang video na wala pa hong FB or Messenger. Siguro, meron gustong sabihin na pinakamasakit na salita para sa akin, hindi niya ma-explain, hindi niya masabi kasi nga wala akong Messenger. So, ginagawa ng aking Papa, mga anak ko, nagsasabi ng masama. Yung sama ng loob niya. So guys, habang kami ay naglalakad, iniisip ko yung mga sinasabi ni Papa. Naghahalo na nag-e-enjoy ka pero may sakit, may lungkot. Kasi nga, meron kang nababasang masasakit galing kay Papa. Nalilimutan ko guys yung galit ni Papa every time na meron po kami napupuntahang lugar na nagugustuhan ko. Lakad doon, lakad dito. Alam niyo yun, para kami mga turistang ligaw. Sabi ko nga kay Papa, huwag ka nang magalit. Hindi naman masarap ang aking kalagayan dito. Ikaw kaya pumunta dito na maglakad buong araw. Di ka tang hirap. Akala niya daling-daling magturista. Lakad doon, lakad dito. Bago yung pagkain, di mo pa magugustuhan kasi walang kanin. Minsan na mapupuntahan mo, wala pang kutsara. Minsan na mapupuntahan mo, hindi mo gusto yung ulam. Mamamayat man din, Diyos ka po. Alam niyo naman kung kumain ng tita ng kalapan, pasakmal. Ay, ang gugugulin lang ho namin na araw dito ay 4 na araw. Kaya din sa 4 na araw, sabi ko kay Chadi, huwag ka na magbasa. I-restrict mo muna yan. And guys, dito sa pagtigil namin sa Taiwan, napuntahan namin, nag-DIY po kami at hindi po kami kumuha ng itinerary para yung aming time ay hawak namin. Alam niyo guys, syempre, ang mag-ayos na lamang at ang pagpapahinga, di kailangan din naman. Oh yes. So, ang pinuntahan namin guys, dito sa Taiwan, ay ang Kaohsiung Sijin Island. Ang ganda ng view guys. Sobra. Tapos yung Taichung Miyahara. At saka po yung Taipei, yung sikat na Zimending Hookers. Ang sarap ng food. At saka ang ganda ng place. Ang ganda ng tanawin. Na habang kumakain ka, makikita mo yung malalaking building. Tapos yung, alam nyo guys, nakakatuwa pa nito, yung mga waitress, ang sexy ha. At kasabay po nito guys, yung birthday celebration ni Vel. Dito nag-celebrate. Ito po yung huling araw namin na paglalakbay dito sa Taiwan. And after namin kumain, sobrang pagod namin guys. Wala kaming araw na hindi naglakad. Kaya ang ginawa ko, niyaya ko po ang dalawa na magpa-massage. At after namin kumain guys, naghanap kami ng massage. At hindi ho uso pala dito yung pa-oil. Ang uso ho dito talaga yung parang babalihan ng buto. Ang sarap naman ho eh. At ako'y nakatulog at nakakatuwa ho nito. Pagkakaingay ho ng mga nagmamassage. Sabi ko, huwag kayong maingay, tutulog ako. Diyos ko, para mga chismosa. Ngingay mag-massage. Dalan ng dalan, chismisa ng chismisa. Kaya naman, hindi ako makapagpigil. Sinuhoy ko, sabi ko, maingay. Ako itutulog at ako'y magpapahinga. Sabi niya, suri-suri. At ito na, ang pinaka-exciting part, kinabukasan ay flight na namin. Ang oras ng aming flight ay 10:30, kaya naman, alas 5 kami ho ay gising na. Kaya sabi ko kay Chadi, chat mo ang papa mo. Kamo ay pasundo tayo. Ngayon, sabi ko kay Chadi, kapag tayo ay hindi sinundo at tayo binaliwala, wala talaga kami ng papa mo, yung kahit ako may kasalanan, ako pa rin yung magagalit. Bakit? Hindi naman ho ako nagsayang ng oras. Dahil sa isip ko guys, ito ay trabaho, kumbaga. Kita naman niya sa loob ng bahay, wala akong pahinga. Pagkagising ko, edit, content, ikaw na yung artista, ikaw pa yung mag-iisip ng content. And guys, hindi naman ako nagbaliwala or nag-arte-artehan dito sa Taiwan eh. Kumbaga, trabaho pa rin. Video doon, video dito. Kasi yung bawat video na ginagawa mo, pag ito ay pinost mo, pera yan. Kaya sa isip at puso ko, kung di man ako nakapagsabi sa kanya, sana nasa isip niya, hindi ito pag-iinarte. Kailangan ko talaga ng pahinga. At ito na guys, lumapag na ang eroplano sa Pilipinas. Ang tanong, matitiis kaya kami ni Papa? Susunduin kaya kami? O babaliwalain niya yung sinabi naming pasundo Papa? Abangan ang susunod na kabanata. Yuhu! Oh yes!